Okay, so good day guys, no? So yung magiging topic natin is all about the combinational logic gates. So ano bang ibig sabihin, no, pag sinabi nating combinational logic gates? So actually, sa inyong logic circuits 1, napaka-importante nito, no? Kasi it performs operation based on the current input values. So take note of that. Now, how can we determine the output? It is by the combination of the inputs. That's why we will be discussing combinational logic gates. Now, if we will define it, the output depends only on the current inputs. Now, ito ay tinatawag na kino-consider na stateless kasi wala itong memory elements, no? The combination logic gates do not have memory elements. Therefore, it can be considered as stateless. Take note of that, no? Now, ano ba ang building blocks? Kaya mapag-aaralan natin dito, no? Pag sinabi nating combinational logic gates, let me write, no? Pag sinabi nating since ito ay stateless, ibig sabihin ng stateless, no memory elements, okay? And then ito, binubuo ng mga logic gates such as ang kanyang construction such as yung AND or 'di ba, yung tinatawag natin na NOT gate, NAND, NOR, XOR, and XNOR. Okay. Now, if we will ask what are the applications? Ito kumbaga sa ano, bigyan na natin ng konting ano no, uh, preview yung ating magiging discussion ngayon. Applications niyan, encoders, decoders, multiplexer, others, ano pa ba, comparators, yan yung mga possible applications. Saka yung mga arithmetic logic units or ALUs, no? Yan yung mga possible application of the combinational logic gate. So now, as we begin, no, in our discussion, ito na yung ating discussion, no? So we need to understand the relationship between the Boolean. So meron tayong mga Boolean operations kasi we need to simplify the circuit. Eh. Imagine if we will not be using simplification, dadami yung ating logic gates. So we need to design simple logic circuits. And we need to understand how digital circuit works together to form complex computer systems. So yun na yung mga applications natin na most likely mga computing applications, di ba? Switching, no? Mga pailaw, no? Something like that. Konting history, no? Noong later part of the 19th century, si George Boole, incensed philosophers and mathematicians alike, when he suggested that logical thought could be represented to mathematical equations. So that's how he uh, uh, present or suggest, no, na yung human thought can be manipulated like an algebraic equation. That's why nabuo yung tinatawag nating Boolean ng ginagamit natin ngayon sa simplification ng logic gates. Wherein dito, sinasabi lang naman dito, pag logic 1 is true, logic 0 is false. Or logic 1 is on, logic 0 is off. Di ba? Yun yung ibig sabihin sa ano ngayon, nabuo yung yung Boolean expression na create to by performing operations, no, ng and. Alam naman natin kapag sinabi nating and and operation is something like related to multiplication. Kapag sinabi naman nating or, that is addition, no?
Now, yung not is the inverse, no? Uh, Now, as we continue in our discussion, a Boolean operator can be completely described using a truth table. So ito, most likely, is a example of AND. Kasi and to no? No? Ito naman yung tinatawag na OR, no? So, makakabukal ng 1 kapag all of the inputs are 1. Di ba? So, we already know that napagdaan natin sa logic circuits. Okay? So, basically, yan yung kanyang input-output. Now, this is the NOT. So merong prime or bar minsan ginagamit. Now, the Boolean function at at least one Boolean variable, Boolean operator, and at least one input from the set. No? Now, depende sa halimbawa, pag sinabi nating 2 raised to 3, meron tayong 2 raised to 3, meron kang 8 possible outputs. Kung meron kang 3 inputs. So, depende kung ang isa lang input mo, meron kang 2 possible outputs. So, habang nagre-raise, lumalaki, no? So nagiging by twos. So habang lumalaki yung input mo, dumadami din yung possible output, no, sa ating digital system. Okay. As we continue, now let's say example, no. Itong kapag niredraw natin itong xz prime. Ito ay OR, no. Tapos meron ka ditong AND, no. Kasi pero kumbaga sa kung titingnan natin mabuti, ito yung Z, meron ka ditong inverter or NOT gate. Tapos ito yung X. Kaya ang lalabas dito is X, Z prime or Z bar. Tapos andito naman yung Y as other input. No, ito yung kumbaga sa ito yung Y. Kaya dahil ito yung OR gate, ito yung X, Z prime plus Y. So imagine guys, no, ito yung logic uh, gate equivalent ng ating equation of the Boolean function. Okay? So that is the theory. Ngayon, tingnan natin mabuti, no? Itong part na ito, na kung saan tinable natin into 3 inputs. Ngayon, syempre, alam naman natin, kung Z prime lang ang pag-uusapan, mag-i-inverse lang. So, XZ prime and operation. So, magwawan ka lang dito sa part na ito. Okay? At dito kasi dahil may Z prime, kaya naging 1. No? Tapos ito yung sa output. So, nakikita nyo, ito yung mga conditions na may 1. Now, to make evaluation of the Boolean function easier, the truth table contains extra shaded columns, no? At just what we have discussed. Now, as we continue, as with common arithmetic, Boolean operations have rules and of precedence, no? Yung not operator kasi, yun yung, kumbaga sa yan yung inversion. Let's say x magiging x bar. Yung y magiging y bar. No? So, kaya pag meron kang not operation, no? Okay, now take note of this, no? Meron tayong mga postulates and theorems pagdating sa Boolean. Pero bigyan lang natin yung talagang common na ginagamit, no? For example, sa inverse law, x pag ganito sa multiplication, 0. Yan ay saan? Sa or naman, x plus x prime is equivalent to 1. Gagamitin natin yan sa simplification. Let's say ito naman, x times x is x. X plus x is x, no? 0x, 0, 1 plus x, 1. Then 1x is x. Then 0 plus x is x. So basically, yan yung ating uh, mga identities or dun sa mga Boolean identities, no, ng and or product and some form, no?
Now, as we continue further in our discussion, meron tayong mga commutative, associative, na kung saan nagagamit natin for further simplification. Yan ay ginagamit sa Boolean algebra. Okay, so for example, in this case, yung mga lost, meron tayong absorption law. Ano ba yung absorption law? Na ibig sabihin, kapag, English na ito guys, tira niyo to dahil sa absorption law, kung titira mo yan sa logic gate, ang katumbas niyan is this one. No? Take note of this. No? Meron ka ditong AND gate. Then, let's say, meron kang Y. No? Kumbaga sa meron ka pa ditong OR gate. No? And then we have the X. Pero dito, as you can notice, meron ka ditong Y. Pero, kumbaga sa meron ka dito isa pa. So, ito ay X and Y. So, X plus Y. Ito ay X. So, yung kanyang output is X. X plus Y. Pero, meron tayong rule na kung saan form, imbis na gagamit ako ng ganyang logic circuit, ang katumbas na lang pala niyan is X na lang. No? Kasi na-absorb natin. Kasi yan, XX plus XY, di ba? So, alam naman natin yung rule. Ano yung rule kanina? Sabi ko nga kanina, kung naalala niyo yung rule natin, ang XX is what? Ah, Meron tayong tinatawag na unformed and commutative law. Ang XX is X. So imagine, no? Ito ay X lang, no? Okay. Ngayon, yung XY, kung makikita natin, no? Ang XY kasi, ang katumbas ng XY, as you notice, no? Or something like, kapag ginamitan natin ng commutative, YX din yan, no? So, now, as you notice, guys, no? Kumbaga sa, kung titingnan natin yung kanyang logic, no? Ito, pwede na X plus X din to, for example. Kaya, kapag kinuha mo ito, ang katumbas kasi dito is X din. No? Kaya, yun yung katumbas niyan. No? Ganon din dito sa or form. No? So, ngayon sa De Morgan's, let's say XY bar or ibig sabihin niyan, X bar, Y bar. Okay, no? Kapag naman X plus Y, X bar, Y bar. No? So, nakikita natin yung ito naman yung double complement. So, nagiging X. Okay? So, dapat yan ay nare-recall natin. No? Now, as we continue here, we will take a look the simplification. Imagine, no, kung hindi ako magsisimplify, ang katumbas ito, maraming logic gates. Tira nyo, di ba? AND gate yan. So, tatlong yan. Pero sa AND gate na yan, kumbaga sa tatlong paan ng AND gate na yan, meron tayong kung ito yung XYZ, meron tayong tatlong AND, or gate, no? So, ito yung X plus Y. O, ito yung X plus Y, di ba? Tapos meron pa tayong X plus Y bar. O, so, ibig sabihin, lalagyan natin ng ganito. Para mangyari is another OR gate, no? Maglalagay ka lang dito ng OR. Tapos, another connection. So, X plus Y bar. Di ba? Tapos sa Z naman, ganun din, no? Kumbaga sa inanand mo. Ito naman is AND. Inanad mo siya, no?
Okay, tapos kukuha ka dito sa X, ah, sa X, then Z prime. So may bar ka dito. So ito, dahil ano to, XZ prime to, tapos ibabar mo, di ba? So yan yung lalabas. So most likely, medyo maraming gates. So ito, kumbaga sa ano, complex, pwede pa nating i-simplify. So gagamit tayo ng Boolean, no, to simplify that. So how can we do that? We will apply yung mga laws and theorems. First, we will apply the De Morgan's law. So kung titingnan niyo itong mabuti, this is x plus y. Ito yung ating equation. So ang ginawa natin, ito, De Morgan's law. Then double complements, no? Kasi nagdo-double complement tayo diyan. Tapos ito, distribute, o, 'di ba? XX, XY or XY, 'di ba? Then YX, then Y prime. Tapos XZ prime. Ngayon, dito gagamit tayo ng commutative distributive law, no? Para ito kasi equivalent ito is X, 'di ba? Then at the same time, ito naman is distributive, 'di ba? So from here, nilabas ko yung X, no, XY prime. Tapos ito ngayon, inverse to tayo gumamit. Gumamit tayo ng inverse. X to, 0 ito. Then ito, X automatically X. 1 na ito. No? Then X prime. Tapos, what we're going to do is, alam naman natin, gumamit ng idempotent and identity law. So, kaya ang lumabas na lang dito is X. Tapos, distributive law, ayan. Then, inverse. So, magiging 0 ito. Kaya ang lalabas, XA. So, imagine, instead of using this, I will just be using a simple AND gate na equivalent lang din pala ang magiging output. That is important how we simplify yung tinatawag natin na Boolean, no? Okay? So although we will have separate discussion, siguro na lang kapag separate video about Boolean, no? Pero ito kasi ang ano natin dito is combinational logic. So pinapakita natin na importante we simplify, no? Now, it is more economical to build a circuit, no, using a complement of a function, no? Kaya malaking tuloy yung De Morgan's law, no? So imagine, no, yung ito ang katumbas kasi nito is a NAND gate. O, tingnan nyo to guys, no? O, ang katumbas niyan is NAND gate. Tapos equivalent siya dito sa X na OR. O, saan na mas nakakatipid? Ito kasi meron ka pang inverter na ginamit. 'Di ba? So kung titingnan mo, equal din, no? O, so anong nakakatulong, no? Kung check natin mabuti, mas okay ang gumagamit ng De Morgan's. Kasi ito, halimbawa ito, OR naman ito. O, NOR gate naman ito. Yan, NOR gate to. O, 'di ba? So mas isang logic gate lang. Unlike ito, meron ka pang AND, X, may inverter ka pa dito. Then Y, may inverter ka pa dito. Saka magkakaroon ka ng X bar, Y bar. So nakikita nyo, mas nakakatipid to. More economical. So we will need to think, kapag gumagamit tayo ng combinational logic circuit, we need to think it economically na kung saan mas makakatipid tayo sa paggamit ng logic gates. Okay? So I hope yan ay maliwanag no, dyan sa part na yan. Now, as we continue our discussion, the De Morgan's law can be extended to any number of variables. So imagine guys, in this example, uh, ito no, gumamit tayo ng De Morgan's na kung saan uh, we find the complement using this, 'di ba, kinomplement natin ito. Dahil kinomplement natin ito, ang nangyari, gumamit na tayo ng ito, ginawa kong AND kasi i-De Morgan's natin eh. So ito magiging X bar. Tapos ito naman yung ating ano, iayusin ko yung ano no, uh, XZ.
Oo, so meron tayong XY, what do you call this? Let's say, X bar Z, tapos ito, no? Tapos Y, Z bar, saka yan, no? Hanggang sa makakuha tayo dito, no? Ng simplified. Okay? Okay, sige, no? So, though our exercises in simplifying Boolean, we see that there are numerous ways of stating the same Boolean expression, no? In order to eliminate as much confusion as possible, designers express Boolean functions. Okay. Now, dito guys, no, meron tayong sum of the products and product of sums. Where the sum of the product is the and, no, variables are all together. While the product of some OR variables are and together. So, yun ang ibig sabihin. Okay, ito yung example, no, ng kung saan gumamit tayo ng conversion ng sum of the products, di ba? So, using the truth table. Okay? Now, as you notice, no, uh, in the truth table, we list the values of the variables. Then we group of variables, then OR together. Kasi gumagamit nga tayo ng sum of the products, no? Okay, and the sum of the products form, as you notice, ito, gumamit din tayo ng dito no sa as you notice no ng SOP. And we know that ito naka-ord na siya, di ba? So imagine guys, no, then we simplify it to a Boolean expression, no? So yan nakatumbas. Although we will be discussing. Pero ngayon, ang discussion kasi natin dito sa logic gates, no, is yung combinational logic. Mamaya, yung application. No? And ito yung mga commonly ginagamit na logic gates. Now, as we know, notice the XOR, ito yung either. Kung yung addition is OR, 'di ba? Yung OR is add, yung AND is multiply, yung XOR, pwede kang mag ano diyan, subtract, pwede kang mag minus. Kaya nga tingnan niyo guys, oh, yun, no. Either doon ka na nagkakawan. So, the output of the XOR is true only when the values of the inputs differ. Okay, so magkaiba dapat ang value ng inputs. Kaya ang special symbol niyan is this one. Okay? So yun, no? That is the XOR gate. Now, NAND and NOR are very important gates. Their symbols and truth, as you notice, no? Alam naman natin, mag-equivalent yan eh. Ito yung dinrawing ko kanina. No? Yung X and NOR, NAND and NOR. Tinatawag yan ng universal gates. Bakit? Bakit siya tinatawag na non-universal gates? Because they are inexpensive to manufacture. No? And bull, no? And any Boolean function can be constructed using only NAND or NOR case. Yes, totoo yan. That's why we can tell here that NAND and NOR are known as universal gates. Now, as you notice, gates can be multiple inputs. Yun yung ng combinational, multiple inputs, 'di ba? Kaya mahalaga na ma-understand natin, no? Now, take note of this, guys. This is an example the combination of gates implement Boolean. So hindi natin maiwasan na balikan yung Boolean expression. Okay. So now in the logic combinational circuits, tingnan niyo to guys, no? The second is an example of combinational logic. So nagpo-produce tayo ng output. No? For example, ito, ano bang katumbas niyan? So meron kang X, Y, and Z. O meron ka ditong OR. Okay, so let's say, ito, meron ka ditong X, no? Tapos itong Y, may NOT gate. Pero dito, meron kang AND. Then the value of Z. So ito yung X. Ito yung Y bar Z. Kaya ito ay X plus Y bar
That is an example, no? Na nag-implement ng Boolean function, no? So, take note of that. Okay, so now as we continue, dito nalalabas yung mga applications na combinational. Saan ba ginagamit? Magsisimula tayo dun sa half adder circuit, which find the sum of the two bits, no? So may tinatawag tayo na sum. Kasi ganito yan, kapag tayo nag-add, for example, no, ito, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ito, nagki-carry tayo. 1 plus 1 is 0, carry 1. 1, di ba? 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 0, carry 1. 1 plus 1 is 0, carry 1 dito. 1, 1 plus 1 is 0, di ba? May carry 1 ka, no? So 1 and 1. Ngayon, kung para makatiyak tayo, pwede natin i-convert. Pwede tayong mag-8421 dito. So, ibig sabihin, ang katumbas kasi ng 1101 sa decimal, 8 plus 4, 12, 13, no? Ito naman, 8 plus 4, 12, 14, 15. So, ibig sabihin, ito ay 28 in decimal. So, kung titingnan mo ito mabuti, 1, 2, 4, 8, 16. So, therefore, 16 plus 8 plus 24, then 0, 0. So, ito yung katumbas ito in decimal. Ito yung, 'di ba? So, nakikita natin, yan yung ibig sabihin. Ngayon, ito-drawing natin yan into one of the application of the combinational logic, yung half adder sa full adder. No? So, later we will be discussing. No? So, i-relate natin. Kaya meron tinatawag na sum and carry. So, may mga kineri tayo. Di ba? May mga kineri tayo. Okay, now, as we continue the discussion, ito yung ibig sabihin ng carry. Kumbaga, parang ito yung equivalent circuit. Ito kasi isang XOR. Imagine guys, no? Ito yung sum, ito o XOR. Kailan lang siya magawa? Ito yung sum. So tama ito. Ngayon sa carry natin, dahil ito ay AND, no? Magkakaroon ka lang ng carry 1 at ito AND to eh. So ito yung lalabas dito. Kaya kalimbawa mag-a-add ka. O let's say 1 and 0. Dahil ito ay carry 1 and 1, output ito is sum is 1. Pero dahil ito ay AND, 0 ang magiging carry mo. Di ba? Pero dahil ito ay, for example, dalawang 1 and 1, dahil pares andyan, magke-carry ka ng 1. O, di ba? So, kaya kapag nag-add ka ng 1 plus 1, 0 carry 1. Pero kapag 1 and 1, 0 yung kanyang sum. Di ba? So, di ba? So, nakikita natin yung implementation ng combinational logic. This is in the combination of XOR and the AND. No? So, I hope yan ay natututunan dyan sa part na yan. Okay, now, dito naman no, sa combinational circuit, kapag dalawang half adder, kinonbine natin, siya ay nagiging full adder. As you can notice, meron na tayong carry in. Tatlo na kasi input natin, kaya 8 possible output. Then yung carry in na yun yung input mula doon sa output galing doon sa half adder. So nakikita niyo yung ano, no? Now, this is the one of the schematic, no? Ito yung full adder or yung half adder. Pero kapag tinuloy natin siya, yan yung kanyang complete. So nakikita niyo yung schematic diagram. Diba? Ito yung XOR. Ito yung AND. Ngayon, yung output nito, ito yung output nito, ito yung carry out na magiging, ito yun, no? Carry out pala rather. Wait lang yan. Ito yung carry out na yun yung magiging input naman nito. Nakuha, no? Kaya, kailan ka lang magwa-1? Kung ito ay magwa-1 to, ito ay 0. O, yun, doon ka lang magkakaroon ng sum. Di ba? Okay, pero depende sa ano natin, no? Sa magiging input natin. Rather, mamaya ipapa-explain. Pero kapag tinable mo yan,
Ah, ito yung kumbaga sa ano, i-check natin, no, example, no. Halimbawa, gagawin ko tong 1 o 1-0 for example. Automatically 1 ito. Ngayon, ito, alam naman natin, 1-0 and 2. So dahil ito ay and, 0 to. Ngayon, alam naman natin, lalabas din pa rin dito is 1. Tapos yung carry out, yung ano natin is 0. So ito ay and. So magiging 0. No? Kaya yung ating carry out sa 1-0 is 0. Ayun. No? Kasi nga, ito ay or. 'Di ba? 0. So, kaya yan ang lumabas dito. Okay, halimbawa pa, mag-example pa tayo. Gagawin ko tong 1 and 1. So, supposedly, kapag 1 and 1, ano yung magiging carry in? O, carry in muna tayo. Kung 1 and 1 to, 0 to. Okay. Ngayon, titingnan natin kung ano yung magiging out mo, yun ang in natin, no? Now, dahil ito ay and, ito ay magiging 1, no? Tapos, dahil nga, sabi nga natin, no, manggagaling dito yung ating carry out, usually, kung titingnan natin mabuti, ah, yung magiging output nito, yung panggagalingan nito, no, as you noticed, no, if this is 1, tapos ito ay 0, 'di ba? 0 yung ating ano, 0 yung ating tapos yung carry in natin. Let's say for example, ang carry in natin is 1, no? Let's say 1 'yan. So ang carry in natin is 1. 1-0 is 0. Now 1-0 ortho is 1. No, kaya ang carry out nito is 1. So tinan niyo lang, kaya tama. Ito yung carry in, carry out, then x and y. O di ba? So nakita natin, then the sum of course dahil ito ay 1 and 0, 1. So nakita natin yung complete adder. And this is an example of a combinational logic gates, no? That is an example of a combinational logic gates. Now, as we combine it, ito na yung application, no, na magagamit natin. If we combine half adders to make a full adder, which are connected in series, the carry bits ripples from one adder to the next. Hence, the configuration is called a ripple carry adder. So, nakikita nyo, nagkakaroon tayo ng series connection, no? Kasi ang others, tandaan nyo guys, nagpa-perform lang arithmetic addition of binary numbers, no? Sa half others, tandaan nyo, adds two single bit binary numbers. Tandaan nyo sa half, ang inadd dito yung two single bit binary numbers. Pero yung full, nag-add siya ng two single bit binary numbers, no? And a carry bit. Carry in bit, no? Okay, now, sa subtractor, nag-perform din siya ng subtraction. So, gumagamit tayo ng half and full subtractor as well. Later, I will be discussing, no? So, ayun. Now, as we continue, here, ito no, nakikita nyo yung decoder. Ang decoder kasi natin, nagko-convert siya ng coded input into a set of active output signal. Kaya may mga 3 to 8, di ba? And inputs 3 to 8 decoder.
Yun yung mga nakikita natin na application. So, sa 7 segment display, no? So, kaya kung meron kang apat na input, 16 possible output. So, ganun siya. Kaya may mga 3 inputs to 8 possible output. Bakit 3 to 8? Kasi, halimbawa, meron kang 3 inputs. So, 2 raised to 3, meron kang 8. Kaya itong 8, ito yung outputs. Kaya kung titignan mo sa decoder circuit natin, may tatlo ka dito, XYZ, tapos meron ka ditong mga output. O yan na yung let's say D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. So nakikita natin yung output. Ito yung 8 possible output, 'di ba? So nagkakaroon tayo ng depende ito yung combinational circuit, decoder circuit natin, which is also an example of a combinational circuit. Okay? Now as we continue uh, further, this is an example no ng decoder. Bakit 2 to 4? Kasi nga kung ang input mo ay 2, ang output mo 2 raised to 2, meron kang 4. Kaya kung gagawa ka ng truth table dyan, ito yung kanyang magiging output. Okay, so ngayon, ito yung 4 possible outputs. Ngayon, ito yung decoder circuit. Ngayon, paano tayo titignan? So, titignan natin doon sa circuit natin. So, which output line is enabled? Ano ba yung gagana dyan? Let's say, ito, 0. Di ba? Itong Y is 0. O di 0 ito. O di ba? So, ganun. Nakikita natin yung ibig sabihin. Di ba? So, yun, no? Nakikita natin, no? Kapag naman, ah, let's say, ito ay 0, 0, ayan. O 0. Pag sinabi ng 0, 1, sinabi naman natin ito, 0. Kung 1 ito, 1 ito, wala namang ibang dadaan na AND gate o di 0. Now, kung ito ay 1, 0, 1 ito, tapos ito ay 0, so 0 pa rin, no? Pero kung ito ay magwa 1, magwa 1, saka ka pala magwa 1, no? So basically, ganun yung nangyayari. Pero may mga cases na ito yung ito kasi yung ito yung X X bar Y prime. Ito yun. Tapos yung XY natin, ito yung 1, no? Nakapagparehas 1. Okay? No, katapos yan is 1, 1. Ito ay 1, 0, 0, 1, 0, 0. So yan yung katumbas, no? And if you will look, take a look, yan din lalabas, no? Yan ang isa example no, na makikita natin sa mga 7 segment display. Okay. Now, ano naman yung multiplexer, guys? Ang multiplexer, nagse-select siya ng one several input signal and forward is to the single output. So, isang output lang, pero several or multiple input signals. Ayan, no? Opposite siya ng decoder, di ba? So, select sa single output from the several input. So, ginagamit to, no? Isang example yan ng combinational. Okay, to able to select the n inputs, lag 2 base n are needed. So, depende sa input, lag base 3. O, di ba? So, ganon. Lag base 1, lag base 2. So, ganon yung ating, kumbaga sa kung may mathematical calculation tayo, let's say, for example, no? I-try natin sa logarithm. Let
me show my may tawag dito, may what you call this, may calculator. Pakita ko lang yung calculator natin, no. Wait lang ah. Okay, let me share my screen ulit. Okay, kung gagamit tayo ng calculator, let's say for example, no, meron kang input. Let's say ang input mo ay 1. So, maglaano tayo, magla-log base to tayo, no? Gamitin natin to, log base to raise to 1. So, meron kang 0. Ibig sabihin, kapag isang input mo, no, meron kang kumbaga, no, ito yung magiging mo, ito yung magiging output mo 0. Kapag naman n is equal to 2, okay. So, yun yung 1. So, nakita natin, no? N is equal to 3, I think, that is, pag ginamit ko naman 2 raised to 3, ayan na, no? So, log 2, base 3, 1.5849. Ayan. So, most likely 2, no? Kapag naman log base 4, 2. O, doon na tayo sa may mga no? O, n is equal to 4. That is 1.58 eh. So, so and so forth, no? So, yun guys, no? Kung makikita natin dito, tas n is equal to 8 na. Kaya 1, 1, 2, 4, 8, 16. No? So, para makapag-select tayo among n inputs, yun ang ginagamit natin. Okay. Now, this is a 4 to 1 multiplexer. May isa lang tayong output. No? Okay, so meron tayong 4 inputs dyan. So, kung 4 inputs ka, using the formula, log 4 inputs, that is 2. No? Okay, so meron kang 2. No? So, mapapansin natin dito. Okay? Pero kasi dito, as you notice, ito yung input transfer to the output. That is multiplexer, no? Okay, yung demultiplexer naman, ito yung nag-route ng single input to one of the several outputs. So, pabalik naman, no? Okay, again, this is the uh, here, no? As you can notice, no? The shifter moves the bits of enable one position to the left, right, as you notice. And ngayon, dagdag na natin, no, sa HDL. Since ang HDL ay specialized programming languages, ginagamit to describe the structure and behavior of the digital circuit, no, in a textual format. So, ang designer nito, no, they should model, simulate, kasi tandaan nyo kapag sa HDL, pag sinabi nating HDL, kumbaga programming language to, pero naka-design sa digital circuits, particularly a logic circuit, no? Ah, so ang ginagawa natin ng isang design engineer diyan, no, nagmo-model siya, simulate, then synthesize. Tandaan niyo yan, tatlo yan, no? Kaya most likely tayo mag-model tayo, mag-simulate, mag-synthesize, no? And tandaan nyo, as a designer, it allows designer to work at a higher level of abstraction. Then to verify, mag-simulate tayo. Then to generate physical implementation, design, synthesize. Okay, ano yung mga common HDL? Andyan yung Verilog,
medyo similar siya sa C, programming language, o yung VHDL, ginagamit sa mga complex digital circuits or system Verilog. Okay, now, how to model? Importante ito, no? Ito yung pinakalas eh. Let me share my paint na lang siguro. Okay, sa paint na lang, no? Okay, how to model? So, sa modeling nito, modeling, combinational, logic, no? Circuits in HDL. So, most likely, combination logic circuits can be described using HDL at different level of abstraction. So, alam natin, ano ba yung mga different level of abstraction? Okay, nandyan yung gate level modeling. Pag sinabi natin gate level modeling, we just describing the circuit using basic logic gate. So this ang term is describe the circuit. So paano natin di-describe using logic or basic logic gates. Yan yung AND, OR, NOR, XOR. Now, yung mas uh, medyo mas complex, no? Tinatawag natin na data flow modeling. Na kung saan nandito na gumagamit tayo ng ano, nagde-describe tayo ng circuit using Boolean equation, 'di ba? Continuous assignment or using Boolean. Oh, dito na yung mga Boolean equation. Yan yung may mga mathematical, no? Now, since ang HDL is hindi lang structure pati behavioral, kaya tinatawag natin na behavior modeling. We describe the circuit using high-level contracts. The circuit using high-level uh, constructs. Ano yung example niya ng high-level construct? Andyan yung tinatawag natin ng mga if-else. O, andyan yung mga programming sa mga case statements. So, behavior modeling na ito. Gumagamit na tayo ng programming languages, no? Gagamit na tayo ng VHDL, for example, no? Or gagamit na tayo ng, kumbaga sa ano, ng, pag sinabing behavioral, ah, gumagamit na tayo ng mga if-else statement kapag kinumpert na natin sa VHDL. So, halimbawa, sa gate level modeling, ilalagay mo sa VHDL, for example, no? That's a simple, ano lang, meron siyang mga codes, programming codes, no? Pero dito, medyo sa data flow, may kasama ng mga boolean, no? And for the behavioral, may mga if-else statement na tayo, no? Okay. So, take note of that. Okay. Now, ano ang application nito? Siyempre, digital system design. Makakapag-design tayo ng mga complex digital system. Pwede tayo mag-design ng mga microprocessor, memory controller, digital signal processor, no? Pwede tayo din tayo mag-develop ng FPGA, yung mga field programmable gate array. Saka yung ASIC design, makapag-design tayo ng application, specific integrated circuit. O, pwede natin gawin, no? Okay, now, may mga special courses ng digital logic design na pwede nating i-adapt, no? Kasi malawak pa yan eh. Pero in conclusion, before we end, ang combinational logic circuits natin,
These are the fundamental blocks in digital system. Tapos yung HDL nga, yung hardware description language, this is a powerful tool for the design, simulation, and as well as the implementation. No? Now, whether it's a gate level, data flow, or behavioral, ang HDL natin, nag-offer siya ng abstraction, no? And flexibility needed to manage complex digital system design. And napaka-crucial nito, lalo na sa mga electronics and computer engineers, no? Para makapag ang lalo goal natin makapag-contribute dun sa growing technology sector. So again, so thank you very much no for listening in this discussion. I hope ito ay malinaw sa bawat isa sa atin.